Kamusta? Pag-uusapan natin ngayon ang isang kwento tungkol sa isang matinding laban ng isipan kung saan may tatlong napakatalinong tanong na ginamit bilang patibong. Oh, simulan natin dito. Naranasan mo na ba yung tanungin ka ng isang trick question? Yung tipong kahit anong isagot mo, parang talo ka pa rin? Medyo nakakainits, di ba? Well, ganyan na ganyan yung nangyari kay Jesus. May isang grupo ng mga makapangyarihang leader na nakaramdam na parang banta siya sa kanila. Kaya, anong ginawa nila? Nagplano sila para ipahamak siya. So ang plano, magpadala ng mga imposibleng tanong sa harap pa mismo ng maraming tao. Ang goal, either mapahiya siya o maaresto siya. Nagpadala pa sila ng mga espiya na nagpapanggap na mabubuting tao para lang mahuli siya sa sarili niyang mga salita. Grabe yung effort, no? At sino ba itong mga kalaban niya? Dalawang grupo na, sa totoo lang, madalas magkaaway, ang mga Pariseyo at mga Saduseyo. Pero alam mo yun, nag-team up sila kasi pareho nilang gustong patigilin si Jesus. Okay, so para't silipin natin tong mga patibong na to. Unahin natin yung sa mga Pariseyo. Ang galing ng naisip nilang trick kasi tungkol to sa isang bagay na super sensitive, pera at kapangyarihan. Ito yung tanong nila. Tama ba na magbayad ng buwis kay Caesar, yung emperador ng Roma, o hindi? Nako, perfect trap to. Kasi kung sasabihin niyang oo, magagalit yung mga kababayan niya. Pero kung sabihin niyang huwag, edi arestuhin siya agad ng mga sundalong Romano. Anong isasagot niya, di ba? Pero si Jesus, alam niya agad yung hidden agenda nila. Nakita niya agad yung bitag. So ang ginawa niya, humingi siya ng isang barya. Tiningnan niya yon, tapos tinanong sila, sino ba tong nasa picture at kaninong pangalan to? Siyempre, sagot nila, kay Caesar. At dito na pumasok yung napakatalino niyang sagot. Hindi siya pumili ng side. Instead, nagbigay siya ng mas malaking ideya. May mga responsibilidad tayo sa gobyerno, pero yung pinaka-ultimate na loyalty natin, dapat sa Diyos. Ayun, nabaffled sila talagang hindi nila inaasahan yung sagot. Napatahiming sila, wala nang masabi, kaya umalis na lang. So, one trap down. Okay, nalagpasan niya yung una. Pero hindi pa tapos ang laban. Next up, yung mga Saduseyo naman. At may dala silang isang parang ridiculous na bugtong tungkol sa kabilang buhay. Ang nakakatawa pa, hindi man lang sila naniniwala sa afterlife. So, ganito yung bugtong nila. May isang babae raw na pangasawa niya yung isang lalaki pero namatay. So, pinakasalan niya yung kapatid nito. Namatay din, hanggang sa napangasawa niya lahat ng 7 magkakapatid. Tapos, namatay na rin yung babae. Ang tanong nila, sa kabilang buhay, kanino siyang asawa? Ang gulo, di ba? Parang imposibleng sagutin. Pero ang sagot ni Jesus, nagkakamali kayo. Sinasabi niya na mali yung buong pag-iisip nila kasi naman iniisip nilang ang langit ay parang extension lang ng mundo natin na may mga rules pa rin ng tao. Ayan, ipinaliwanag niya na sa kabilang buhay, hindi na uso ang pag-aasawa. Ang mga tao roon ay magiging tulad ng mga anghel. So ang punto, totally different ang buhay doon kumpara dito sa lupa. Kaya yung bugtong nila, in the end, walang sense. Okay, so napatahimik na naman niya sila, pero hindi pa rin sila sumusuko. This time, nagpadala sila ng isang expert sa batas, isang eskriba, para itanong yung isang bagay na matagal na nilang pinagtatalunan. Ang tanong, sa lahat ng utos, ano ang pinakaimportante? Inisip nila, aha, kahit anong sagot niya dito, may isang grupo na magagalit. Pero, as usual, may simple pero napakalakas na sagot si Jesus. Sabi niya, lahat ng daan-daang utos na yan, pwede nating isummarize sa 2 pangunahing ideya lang. Ano yung 2 yun? Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip at lakas. At pangalawa, na natural na kasunod ng una, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Simple lang. At dito, may nangyaring kakaiba. Yung expert, hindi siya nainis. Humanga siya. Sumang-ayon siya kay Jesus. Sabi niya, tama, mas importante ang pag-ibig kesa sa kahit anong seremonya. At dahil doon, sinabi ni Jesus sa kanya na malapit na niyang maintindihan ang kaharian ng Diyos. So ayun na, nasagot niya lahat ng 3 questions nila nang walang palya. At ngayon, para tapusin ang usapan, binaliktad ni Jesus ang sitwasyon. Siya naman ngayon ang magtatanong. Tinanong nila sila, ano ang tingin ninyo sa Mesiyas? Kaninong anak siya? Siyempre, mabilis silang sumagot.
Yung standard answer, anak ni David, na tumutukoy sa sikat na hari nila noon. Pero dito na pumasok yung twist. Nagtanong si Jesus, kung anak lang siya ni David, bakit mismo si David ay tinawag siyang Panginoon? Paano nangyari na ang Mesiyas ay parehong anak ni David at Panginoon ni David? Ayon, natameme sila lahat, walang nakasagot. Kasi ipinakita ni Jesus na yung pagkakaintindi nila sa Mesiyas bilang isang tao lang na hari ay napakababaw. May mas malalim na misteryo na hindi nila nakuha. At mula sa araw na yon, wala nang nangahas na magtanong sa kanya. So, anong aral dito? Minsan, ang pinakamagandang sagot sa isang mapanlinlang na tanong ay ang magtanong ng isang mas malalim, mas makabuluhang tanong. Kaya maiiwan sa atin ang isiping ito. Kung may isang tanong ka lang para malaman ang puso ng isang usapin, ano kaya yon?